Gimba 105.3 FM. Sa pigitan ng inyong mga radyo. Kabalikan sa komunidad. Ayan, ang oras po natin ay ganap na ang alas 10:15 na pala. Alas 10:15 na po ng umaga dito po sa ating programang Walang Kukurap. Ayan, wag kayong kukurap ha. At Thursday po tayo ngayon. Ako po si Gia. Siyempre kasama ko si Miss Army. Hello Miss Army, parang ang layo mo sa akin ngayon. At meron tayong guest. May mas special sa akin, kaya meron kang katabi ngayon na mas special. Oo nga eh. Ayan, kasama natin ang mga taga CLSU. Oo. Especially sa office ng teka, titingnan ko pala yung kodigo ko. Office ng University Extension Program Office. Office ng CLSU. Ayan. Si Sir Aldrin Badwa. Sir, good morning. Magandang umaga po sa bawat isa, lalo na po sa ating mga tagapakinig o nanonood. At si Sir? Ito si Sir Armand Lagasca, ang ITIC Pinas Project Leader ng Technovillage Development Program. Pabatiin natin si Sir Armand. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Yan. Ayan. Oo nga. Sige, pag-uusapan po natin ngayon ang isang programa nyo. Programa Kalako Project, ano? Ito yung Technovillage program na nagkaroon ng MOA signing with LGU at CLSU. Gusto po nating malaman yan kung paano, kasi napili nyo po yung Gimba. Nagtataka nga po ako bakit pinili nyo ang bayan ng Gimba. Ano ba meron dito, Sir Aldrin? Grabe siya. Special po yung bayan ng Gimba kasi sa 7 po na napili po namin na mga bayan na kung saan i-implement yung ating programa, ay napili po siya dahil una ay malapit, pangalawa ay supportive po ang ating LGU, at may mga nag-signify po na mga farmers natin na gusto pong mag-adapt ng ating mga technologies. So ito naman po ay umpisa lang ng ating implementation. Maaring later or mapupuntahan din po natin ang ibang mga bayan. Oo, kala ko sir ang kumakit Gimba mabait yung aming mayor. Ayan si Mayor Doc Lito Galapon. I-introduce nyo nga po sir, sino ba ang may project nito ng Technovillage? Ano po ang pinaka-konsepto nitong programang ito? Ang atin po, ang CLSU po kasi ay marami pong na-develop na mga technologies, at gusto po namin na makarating ito magamit ng ating mga magsasaka at sila po ay kumita. Kaya po dinadala po natin ito sa mga mamamayan o sa mga villages, nang sa ganon ay sila mismo ang makaranas at makagamit ng ating technologies. And Gimba po yung isang nakita natin na pagbibigyan ng ating mga technologies. Apo. Pag sinabi po nating Technovillage, ano po ang itsura nun? Sa hinarap, kung sisimulan pa lang, na yung itsura ba ng Technovillage, para po bang subdivision yan kasi isang village? Baka gusto ni Sir Arman. Sir Arman, mukhang ikaw yata magpapaliwanag nun eh. Pag sinabi nating Technovillage, village ba ng ano yan ang alam lang namin barangay. Okay po. So, tama ka ba kayo? So, pag Technovillage, pwede nating i-consider ito na isang barangay. So, tinitignan po kasi natin ito na parang hub ng mga technologies na na-develop po ng Central Luzon State Universities. So, kapag Technovillage, for example, ay yun nga po ay naging naging partner natin ang Talavera po at saka Science City of Muñoz sa Technovillage. So, dito po sa Science City of Muñoz, so tinatawag natin pong Technovillage po yung isang barangay, yung barangay Kabisukulan. Or in po, kapag po kayo ay pumunta po sa barangay ng Kabisukulan,
meron pong purok doon na kung saan ay makikita po natin yung mga showcases po ng mga technologies na inadapt po ng mga farmer partners natin. So pagpasok niyo po dyan sa Barangay Kabisukulan, ay makikita po natin yung technology natin sa pag-aalaga po or pagtatanim ng special purpose rice. Meron din po dyan sa pag-aalaga po ng itik pinas. So dyan din po ang mushroom, ang pag-alaga ng tilapia, ng kambing. Ayun po. So 5 ang ating pong isang yung ating Technovillage ay yun, makikita nga po natin diyan. So yung 5 po na technologies po ay sino-showcase po ng mga farmer partners natin diyan sa Barangay Kabisukulan. Opo. Dito po sa Gimba, ang napili nyo yata ay ang Barangay Kasungsong. So, ano po ang itsura nun kapag naging Technovillage na, Sir Aldrin? Madam, actually yung ating Technovillage po ay meron po tayong pinuput up na mga iba-ibang partners. Meron pong partner na integrated po yung kanyang pwedeng i-adapt. Ibig sabihin, pagka-integrated ay ilan sa mga technologies po natin ay sa isang farm po niya, kunwari mayroon siyang ilang hektarya, ay andun po yung iba-ibang technologies. Pwede rin pong mga farmers na kung saan ay isa lang po doon ang kanyang i-adapt. Opo. Pero preferably po natin ay yung pong isang barangay nang sa ganon ang ating pangarap kasi sa isang barangay pagdating ng araw makita mo yung kanilang kambing mas malalaki na dahil sa introduction ng ating improved na breed. Makikita natin na yung kanilang itik ay mas prolific ito at mas maganda ang performance dahil sa introduction ng So, ganun po natin tinitignan ito. At ito ay hindi lang naman po kasungsong yung ating pong magiging beneficiary dito or cooperators or partners, kundi maging dun sa ibang mga barangay ay pwede rin po ito. Initially ay kasungsong parang ito lang po yung pinaka-pilot nyo. Opo. Ito lang po yung initial natin na effort. So, hindi po namin kino-close at hindi po namin sinasabi na doon lang po, kundi pwede rin po yung ibang mga barangays. Inuumpisahan lang po natin sa kanila dahil sila po yung una na nag-signify po ng kanilang mga interest. Yes. Army, meron kang gustong alamin kina Sir Armand at saka Sir Aldrin? Yung ano ba na? Ang dami kong tanong kanina sa bago tayo magsimula. Pero nawala na sa isip ko. Nabanggit kanina ni Sir yung pagkakaroon ng integrated farm. Kasi syempre Sir, yun ito yung talaga camera mo. yun talaga yung gusto natin yung sa isang lugar pag pumunta ka na, nandun na lahat para makita ka agad ng ating mga interested parties, lalo na yung mga nagtataka natin. Pagdating po ba sa itong sa program na to, paano kung halimbawa ako interesado ako, nasa first stage pa lang po kayo, no, na parang nag-i-establish pa lang at nagba-validate kayo ng lugar o naghahanap pa lang po kayo ng mga pwedeng sumali. Kung marami pong nakikinig sa atin ngayon at nanonood at interesado po ako na magkaroon ng mag-adapt, for example. Ano po yung dapat pong gawin? Kanino ako makikipag-ugnayan? Anong proseso? Oo, yung process. At yung mga requirements, kumbaga. Ayun. Sige. Baka pwede kong sagutin ko yun, ma'am. Yung ating pong proseso, mayroon pong mga isasubmit na letter of intent kung saan po sila interesado, or ito po ay maaring inendorso ng Office of the Mayor or Office of the Municipal Agriculturist, po pwede po yung ganon. Pero para po sa mas madami po ang nakakaalam about the technology, specific ko ano po yung mga pangangailangan at requirements ng ating programa, magkakaroon po kami ng mga meetings sa mga lugar at mag-i-invite po kami ng mga farmers, prospective farmers, at ito po ay
tuturuan namin or amin pong ipapakilala yung aming mga technologies. Nang sa ganon makita nila ano ang potential ng technology na yon, at kung interesado po sila, doon po mismo sa isang meeting na yon ay pwede na po silang mag-signify ng kanilang intention. Pagkatapos po ng ating mga meetings na yon ay magkakaroon po tayo ng site evaluation, maging doon sa evaluation ng ating farmer, would-be farmer partner, at pagka po siya ay po pwede na maging partner po natin, willing po siyang mag-enter into MOA, ay doon na po tayo magkakaroon ng final validation kasama namin ang ating mga experts. At kung papasad na po siya, tuloy-tuloy na po yan, yung provision, yung training, at maging dun sa mga technical assistance na ibibigay po natin. So katuwang po natin dito ang LGU through the Office of the Municipal Agriculturist po. So iikot po kami after po ng siguro ng aming anniversary nitong linggong ito. Mag-uumpisa na po yung aming mga staff na mag-iikot po dito sa Gimba. Opo. Opo. Ayun, ibig sabihin bibilanggit po kayong provision. May provision kontrata. ng ng at dong ano pang provision. Tapos ano po ang papipiliin ng LGU? Kasi kung yan po ay in partnership ng CLSU Extension Program with LGU, ano po ang papel ng LGU? Siguro unahin kong sagutin yung papel ng LGU, at yun naman tungkol sa technology, mga counterpart at requirements ay si Sir Arman ang siyang magsabi po noon, Sir Arman. So yung pong sa papel ng LGU, napaka-critical po at yung ating role po ng ating partner ng LGU. Una ay sila po ay kasama natin sa implementation, mula sa identification ng ating mga beneficiaries, kasama po sila hanggang po ito ay ma-implement natin, maging sa monitoring po natin at sa mga technical assistance. Kasi kasama po sila na ititrain po natin sa ilan sa mga technician po nila, ma'am, ay ititrain po natin para sila mismo ay ma-equip at later sila po ang mag-provide ng technical assistance sa mga farmers po natin. Ang ating pangarap actually yun sa MOA natin at sa commitment po ng LGU, ang pangarap po natin, ang programang ito ay i-adapt po ng LGU at ipagpapatuloy ng implementation. Ibig sabihin, kung marami pong magiging interesado na ating mga farmers na mag-adapt ng ating technologies, ay magiging katuwang na natin na mag-provide ang LGU. Ano po? At sila po ay aasistihan po natin. Sila na magiging forefront dito at kami po ay magpo-provide ng mga assistance na po sa kanila. Sa ngayon po, nangunguna ang CLSU, pero eventually ay nakikita natin at pinapangarap natin ang LGU po ay magiging pangunahin na implemento. Magiging primary ang opo. role niya doon sa programa. Yes, pero gaano katagal po ito? Halimbawa, kayo po, yung partnership nyo, kung meron kayo na-identify ng isang barangay, hanggang kailan po yung time frame po ng program? Ito pong project? MOA natin with LGU ay 3 years po yung initial natin na duration po niya. Ibig sabihin ay next year ay andyan pa rin po palagi ang CLSU. Pero even beyond 3 years ay tinitignan pa rin namin na andyan po kami at magpapatuloy ang CLSU. Pero tinitignan po kasi namin na gusto rin namin ma-reach out yung ibang mga bayan. So hindi lang naman po ang Gimba ang interesado dito. Nagkataon at pinagpala ang Gimba na isa po sa 7 or 8 na aming napili na initial na bayan. Pero ganun pa man, kahit man after po ng 3 years, andyan pa rin po kami na aalalay at kung ano man pa rin yung aming maitutulong ay ikinukumit po ng CLSU. Opo. Paano po yun, sir? Kung halimbawa, kasi ang nakapirma sa MOA nyo ay mayor. Tapos, sa susunod na taon, 2025, iba po ang maging mayor na. Kung sakasakali. At hindi po niya maging priority yung project na ganyan. Kasi ang napag-MOA ay yung kasalukuyan. May ano po ba yun? Paano po ang magiging
itsura nun? Itutuloy nyo pa rin ba? O sino po ang magpapatuloy dito? Opo. Unang-una, ang commitment po ng CLSU dyan ay hindi po namin iiwanan yan. Gusto po namin makita na maging successful po ang ating mga farmers po dyan sa paggamit ng ating technologies. Ngayon, sa case po na hindi na po aayawan na po sa amin ng ating local government, papatuloy pa rin po kami manliligaw po sa kanila. Kasi partner po natin sila at mandato naman po ng ating LGU na ibigay yung atin pong mga extension, lalo na po under the Mandanas Garcia ruling, na ang LGU ay lumaki ang responsibilidad sa pagpo-provide ng ating mga pangangailangan sa ating mga komunidad. So kami po ay manliligaw pa rin kung sino man po, hindi po namin po sila tatantanan. Unless po talaga ay ayaw po nila talaga at hindi na kami pinapansin, siguro hindi naman po mangyayari. Pero obligado kasi itong MOA represented by Mayor Galapeta. Pero yung buong unit ng local government natin sa Gimba. Ay, opo. Halimbawa yung MAU, ganyan, Opo. Oo. Na ipagpatuloy ito. So, parang hindi naman yata tama na pag nag-iba yung mayor. Parang responsibilidad it's a real talk tayo. Reality. Nangyayari yun, di ba? Nangyayari yun. Kaya sabi naman ni Sir Aldrin, tutuloy-tuloy, hindi nila iiwan, Hindi nila iiwan, liligawan nila, tapos, syempre, ang ano na dyan kung maganda talaga, yung project, yung program, at niyakap ito ng mga magsasaka, kahit hindi priority ng mayor, nung mayor, sabihin natin, ay itutuloy-tuloy pa rin yun ng mga magsasaka. Di ba ganun na, sir, yung Tama po yun, ma'am. So, hindi nakadepende doon sa mayor. Officials. Yung project. Oo. Kasi andyan pa naman din yung MAU, Municipal Agriculturist Office. Usapang sustainability na naman din tayo kasi nabanggit, itong si Sir Armand kanina, natanong ko rin sa kanya yan. At tinanong ko kung after 3 years ba, yung kanino magdidepende yung renewal at ano yung gusto nilang maging role nga ng LGU at paano nila yung pagagawa diba? Nabanggit ni Sir kanina yung pag-add sa pondo. Tandali, hindi ko naintindihan yung huli mo sinabi, Army. Yung pag-add dun sa budget, i-add itong programa dun sa budget ng munisipyo, halimbawa. Okay, sige. Bago sasagutin ni Sir Arman yan, magbe-break muna tayo. Sige, okay. Yung pala yun. Sir Arman. Ilan mo na paalala. Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba. Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Si Calvin Cabanilla, nagbago na. Kung dati ay ordinaryong kape ang kanyang iniinom, ngayon, Mark Cafe na. Pangalan nyo? Kelvin Cabanilla po. Tagasan po kayo? Tumunan Quezon sa Caridad Ibaba. So balita ko sir, umiinom na kayo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Ay oo, matagal na akong umiinom ng Mark Cafe. Paano sa'yo nakakatulong itong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Kasi dati yung iniinom kong ordinaryong kape, kalimitan, pag naglalaro ka ng basketball, madalas akong hikain at saka parang hirap kang huminga. Pero nung nag-take ako ng Mark Cafe, talagang halos na ano ko yung body movement ko na maganda at saka kahit ilang game yan, pwede. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Pangalan po natin. Hello po.
Okay, akong pangalan. 4 years old ko. Sa Mindanao North Cotabato. Okay. Ano po pala sakit nyo? Si astigmatism daw, nakakit ang mata ko. Grabing kasilaw ako sa sensitibo masyado yung mata ko sa ilaw ko. Tapos sa ilalim ng ulo ko, ilalim ng noo ko. Tapos narinig ko sa SM radio yung iBerry. Tapos tinry ko po. Okay na po yung pakiramdam ko. Okay. Hanggang ngayon, nini-maintain ko. Maraming salamat sa iBerry, nakatulong sa aking grabing akang sakripisyo ko tapos napagaling ng iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Pakinggan ang kwentong kalusugan ni Nanay Angel, 54 years old, ng Maria Aurora. Noong hindi pa po ako umiinom ng rice coffee, 3 days bago ako magdumi. Parang may kapag po yung tiyan ko palagi. Parang ninolobo ganyan. Simula po nung umiinom na po ako ng rice coffee, yung hindi ko tuloy-tuloy na pagtulog sa oras na magdamagi. Okay na po lahat. Okay na po yung pagtulog ko, tsaka yung pagdumi. Ano po, parang yata nakaka-sexy. Simulan na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Health conscious ka ba pero mahilig sa kape? Minsan, hindi na magandang epekto nito. Pero worry no more! Hindi kailangang tanggalin ang kape. Sa Doc Herb Coffee, tuloy ang healthy lifestyle mo, mas mag-i-improve pa. Bakit? May mga natural itong sangkap tulad ng purple corn, stevia, barley at moringa na makakatulong upang makaiwas sa diabetes, cancer, constipation, hypertension, sakit sa atay at iba pang sakit. Nagpapa-increase din ng metabolism at nagpapababa ng timbang. Doc Herb Coffee. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa butika, Doc Herb Center at Sari-Sari Store. Bili na! Taon na pala wala nang iwan kami ng itay. Parang kailan lang, kasama pa namin siyang namamasyal at kumakain kung saan. Malungkot, mahirap, pero kailangang tanggapin. Gayunpaman, natuto akong maging matatag at maging thankful sa mga bagay, lalo na sa mga namamahala sa Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor na umalalay sa amin mula sa una. May kalidad at magandang serbisyo sa punerarya hanggang sa libing. Wala ka nang magiging alalahanin. Sa Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor, lahat ng kailangan mo mula sa lamay hanggang sa libing andito. Pati ikaw, payapa din. Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor ay matatagpuan sa Barangay Bacayao, Gimba, Nueva Ecija. Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor, the best place where we will remember and we can be treasured by our loved ones. Together, forever! Ang mga furnitures na kailangan mo, mga appliances na makatutulong sa'yo, anumang kagamitan na inyong kailangan sa iyong tahanan, sa SNJ ay matatagpuan. Dito sa SNJ, basta appliances, ito ang the best. Dito sa SNJ, ikalidad ang furnitures at appliances. Kompleto ang tahanan kay saya. Sa SNJ, ako'y makaasa. Sa SNJ, ako'y makaasa. Basta appliances, think of SNJ. Kayo'y nakikinig sa DWTC, Radyo Nating Gimba, 105.3 FM. Sa pigitan ng inyong mga radyo. Kabalikan sa komunidad. Radyo Natin. Ang oras natin, ganap ng alas 10:38 na po ng umaga. Hatid sa atin ng J. Romano Farm Supply na matatagpuan po dyan sa Barangay Kabaruan. Dito po yan sa bayan ng Gimba. Available po dyan ang lahat ng farm inputs na free delivery kapag ka po kayo ay umorder. Pag-ari po yan ni Kapitana Jenny Romano. At katabi niya na ang AJH Native Kambingan. Ayan, marami po tayo dyan na specialty para sa inyo.
Tulad ng papaitang kambing, pinispisan, kapukan ng kambing, sinampalukang kambing, at marami pang iba. Mamaya pupunta dyan sila, no? Sila Sir Aldrin at saka Sir Arman, ano? O, di ba? Sarap dyan pumunta sa AGH Native Kambingan. At siya nga pala, ang R.O. David Minicono, dyan po yan sa Galban, Gimban, Nueva Ecija. Pag-aari po ito ni Colonel Renato David. Ang kanya pong Minicono ay siguradong malinis at mataas ang recovery ng inyong bigas. Diyan nyo po kung magtatabi kayo ng mga palay para sa inyo pong pagkain. Dali nyo po dyan sa R.O. David Minicono. Ito po yung contact number 0966-329-6200. Ayan. Balik tayo sa ating programa. Kasama pa rin natin sina Sir Aldrin Badua at Sir Armand Lagasca at syempre Army. Yes, ayan. So, babalikan natin yung naging question natin kanina kay Sir Arman. At bago natin makalimutan, i-explain din niya yung requirements ng counterpart, no? At yung ng farmer partners natin. Ayan. Sige, take it away, Sir Arman. Thank you, Ma'am Army. So, kanina nga po ay napag-usapan namin na itanong ni Ma'am Army. So, after ng 3-year program, ano na po ang mangyayari? Paano yung sustainability plan ng Technovillage? So, nasabi ko po sa kanya na after 3 years po ay kung nakita po ng pamunuan ng LGU na kumikita po talaga yung mga nag-umpisa mga farmers, ay ilalabi po natin or hihilingin po natin sa LGU sa pamunuan nito na maisama po or ma-integrate ang Technovillage program sa kanilang socio-economic development. So, ibig sabihin po ay maganda po sana kung kaya po ay maglaan po ng konting pondo para dito sa programa. Kung hindi man po kaya maglaan ng pondo ay pwede pa rin naman po na i-promote po yung mga na-adapt po na technologies na nakita po na nakakatulong talaga sa mga farmer partners natin. So, in that sense po, ay para maging sustainable pa rin, ay hindi po bibitaw po ang CLSU. Nandyan pa rin po kami, ang CLSU, para po magbigay po ng technical assistance para magabayan po yung mga partners natin sa pagtangkiling po ng ating mga technologies. Ayun. Yan. So, yan po. So, punta po tayo sa requirements. So, for example nga po ay meron nga po tayong pinopromote banner projects na pinopromote natin dito sa Technovillage. Meron tayong Itik Pinas, may special purpose rice, mayroong soybean, may mushroom, may tilapia at saka kambing. So, nakita po natin na mas nagiging successful yung program kapag po merong counterparting. So, may counterpart po si LSU, may counterpart naman si farmer partner natin. So, bakit kailangan na mayroong counterpart si farmer partner natin? So, mas maganda po yan dahil parang mas ma-feel. Oo, mas ma-feel ni farmer na talagang kanya po yung project. Yan. So, ang requirements po, for example, sa Itik Pinas ay i-adapt nga po ni farmer partner yung technology. Magbibigay po siya ng counterpart niya. Ano yung counterpart? Parang equity sa kanya po yung pabahay. So, maglalaan po siya ng area na paggagawan ng pabahay po. Then, anyway, si LSU naman po ay sa kanya naman ang initial stock yung sa Itik ay sa kanya 2 Itik. weeks hanggang 2 weeks hanggang 3 weeks old na Itik Pinas. Plus, 5 bags po ng grower feeds kapag po lumaki na yung mga Itik. So, ang isang module po natin ay initially po ay 250 heads. Oo, madami din po yan. Medyo challenging po yan sabi natin sa pag-iitik. Anyway po, so ang counterpart po ni farmer dyan ay yung pabahay plus yung labor, yung pag-aalaga, tapos yung kakainin ng itik kapag naubos na yung feeds or mula po naibigay na sa kanya or na-entrust na yung itik po ay
siya na po yung mag-alaga at magpapakain. Tsaka lahat po ng pangangailangan ng itik. So, in general po, sa ibang commodity, sa rice naman po, maglalaan po ng tatamnan na palay. Isang module po natin yan ay 1,000 square meters. Sa soybean naman po ay 2,000 square meters. Kung gusto naman po niyang magkambing. So, bakit hindi isang hektarya yung palay? Okay. Yes ma'am, pwede naman pong isang hektarya. So magiging 10 modules po siya. So initial lang po yung 1 module kasi para mas madali pa ang kwentahan. Kasi at the end of the day, titignan natin kung kumita si farmer. So ilan ang kinita, ilan so hindi ibig sabihin, 1,000 square meter lang yung susuporta niya. Hindi naman gano'n. Hindi naman po gano'n. So initially kung gusto niyang kalahating hektarya, mas maganda para mas may impact. So magiging 5 module po siya. Yes po. Initially po ay sa atin po ang binhe plus konting bigay din po ng pataba, the other inputs. So, pwede po siyang alagaan ng organic. Meron na po tayong organic center sa CLSU. Tuturuan po tayo. So, initially, ang pinapakita po nating technology dito po yung special purpose rice po. Special purpose. Yan yata yung aromatic rice yung parang basmati. Ganon. Pag special purpose rice special rice. Di ba pang export daw yan pag special rice, Sir Arman? Yes po. Pwede rin, ma'am. Okay. So, kapag SPR o special purpose nga po, ma'am, ay pwedeng pigmented, pwedeng aromatic, or pwedeng glutinous. Ito yung malagkit. Yan. So, balik po tayo sa requirements. May counterparts si farmers. So, yung labor niya, yung kanyang lupa, tapos ay kailangan niya pong sundin yung protocol, yung guide natin sa pag-alaga or pagtatanim po ng palay. Then, kapag po may pa-meeting, ay kailangan po niyang umattend at lalo na po kapag may pa-training. Kasi po ay bago po natin siya pagkakatiwalaan or bibigyan po ng startup kit, dapat po muna siyang nasanay. Kung mag-alaga ng special rice or mag-alaga ng itik, mag-alaga ng mushroom, mag-alaga ng kambing. Yan. Dagdag po sa kambing ay put po sa pabahay, ma'am, is dapat meron siyang maglalaan din siya ng tatamnan po ng forage crops, yung grasses at saka legumes, yung kakain ng kambing. Yan. Pagkain ng kambing. So, yun po yung mga... Yung mushroom, Sir Arman, ang mushroom po ay magtatayo po, dapat konting bahay naman na at least, ang module po natin dito is 500 po na fruiting bags. Konti lang po yun na space nun. Kasi, yes, para mas ma-feel natin yung pong kikitain sa pagpuproduce po ng mushroom. Okay. Marami po kayong sinabing mga project, pero usually ang problema po ng ating mga magsasaka ay yung paano ito kikita, yung marketing aspect nun. Meron bang kasama na gano'n, Sir Aldrin? Yes, ma'am. Doon po sa atin pong soybean, meron po tayong sure market. Ang requirements nga po niya ay 100 hectares sa ngayon. At maganda po yung presyo niya. Yung class A ay nasa 70 pesos per kilo. Applicable ba yung soybean dito sa atin? Opo, ang soybean po ay recommended po siya na itanim in between 2 cropping season ng rice. So, paningit po ang tawag natin. Na parang... para hindi puro kamatis tapos wala namang presyo. Parang kwan po siya, parang munggo. Ayun! Kasi kapamilya ng munggo po yan. Okay. So, meron pong sure market. Kaya kung sino po yung gustong magtanim, kukunin po namin yung mga yung mga commitment niya, ilang hektarya, ilang kwan, para alam po natin kailan siya magtatanim, para alam natin, may coordinate natin sa buyer po natin. Yun naman so, po may kita talaga sa soybeans. Yes po, opo. Kasi nga, lalo na yan, paningit po siya. Paningit, hindi po siya makakasira sa ating lupa dahil basically legumes po siya. Legumes, alam naman po na, kung ayaw nyo nang ituloy,
at ito ay imimix na siya soil, ay magiging nitrogen na source po natin siya. Okay. Pataba na. Opo. Doon naman po sa special rice, yung pigmented, meron din po tayong sure market dito at may premium price po siya. Let's say kung ang dry po ng palay ay nasa 25 plus 5 pesos po yan, 30 pesos ang bilihan. May market din po doon. May market po yan at maluwang pa po yung requirements po nito. Saan po dinadala? Dito lang po sa Sir Arman, saan na po natin na dinadala? Dito lang po sa Nueva Ecija po yun. At yung pong soybean ay sa Cabanatuan po lang natin siya binebenta. Pero mayroon po tayong mga nag-signify na kung may volume lang tayo na mga export po natin na mga requirements. Pang-export. Oo. Doon naman po sa itlog, no, mga itik Pinas. Sa ngayon po kasi walang problema sa market ng ating mga initial beneficiaries. Pero meron pong initial na nakita sila, Sir Arman, na bulk po ang kanilang binibili. Kaya mayroon sure market din po siya. Ganun din po sa... So, pa-facilitate po yan ng CLSU? Opo, kasama yung market. po sa ating intervention po yun. Kasi ililink po natin sila. Andun ang isang malaking problem ng mga magsasaka. Yung mga binabarat yung presyo nila, yung produkto nila binabarat kapag andyan na. Tulad ng palay ngayon. Opo. Ganon. So, dyan po sa mga ituturo yung technology, kasama na po dyan ang marketing. May tiyak na talagang pupuntahan. Opo. Yung tilapia na for tilading, yung parang dinadaing po nila na maliliit lang pong tilapia, meron din po tayong sure market yon. Ang CLSU mismo ang bibili kasi may processing po tayo ngayon sa CLSU. Maluwang pa po yung ating requirement. So halos po yung aming pwede nyo pong ituro yung processing sa farmers o sa ibang grupo ng nasa within the community? Sa ngayon po ang focus natin ay more of production sa lahat po. Pero magiging ituturo din po natin yung pagpo-process, maging packaging at yung marketing po nito ng processed products. Kasi andun po yung value adding. So kasama po yun na package ng ating assistants, ma'am. So sa ngayon lang ay nagpo-focus muna tayo sa production. Kasi kunwari sa mushroom, kung konti, meron po kasing yung mushroom ay for table and for process na purpose. For process. Ngayon, kung kokonti pa po yung ating production ng mga beneficiary natin, pwedeng paninda lang muna sa wet market or dun sa mga kapitbahay. Pero eventually, tuturuan talaga natin sila at ito ipoprocess para may value adding. Ganun din po sa soybean. So hindi po nakadepende sa processing ng DTI? Opo, hindi po. Meron po CLSU po ang meron. Okay. Ganun din po yung soybean. Bagaman meron po tayong sure market, ituturo din po natin sila later, yung ating mga grupo dito na makakluster natin. Para na sa ganun, sila mismo. Sir, ang mahal ng soy milk. Soya milk ang mahal. Opo. And 98% po ng ating soybean na ginagamit sa Pilipinas ay imported. 2% lang ang pinuproduce. Ang laki po ng ating and mas magandang klase yung atin po soybean na nasa dito. Ayun. Baka ito na yung hinihintay nating value added. Hindi taksa, kundi dun sa sa kita ng mga farmers. At saka yung problema nila na marketing. Kasi ang isang nakikita lang na sa marketing ay yung may bagsakan ng kanilang mga produkto. Diba? Pero meron na ngang bagsakan, pero ganun pa rin, nagiging mura pa rin. Halimbawa, yung kamatis, diba? Nasa bagsakan, wala namang presyo. Ang carrots, ganun din. So, ang gulay, ganun. So, pero kung halimbawa, may ganitong mga technology na pwede palang i-develop na ganun at may market, siguro wala nang dahilan kundi na maging mahirap yung mga farmer beneficiaries. Paano sila yung walang bukid? Let's say, dito po sa Gimba, ang pinakamalaking pong population dito, base po sa aming research, sa community, 60 to 70% po ng pamilya ng mga magsasaka, ang trabaho ay farming ay farm workers. Sila po yung na-displaced noong reaper harvester noong 2015 o nung lumitaw po yung
yung mechanization po ng wag mo na pagalitan si Sir Aldrin, wala na siya hindi, wala na siya sa Philmec eh. Wala na siya sa Philmec. Kasama na natin siya dito sa Techno Village. Kaya nga. So, paano natin maisasama po yung mga farm workers na yan, na mainly sila po talaga yung dapat tulungan kasi sila po yung nasa marginalized sectors, vulnerable sectors, laylayan, kung ano na po, sila na po yan na kailangan sila po yung mabigyan talaga ng mga trabaho o kaya hanap buhay. Yes, ma'am. Napakaganda po yan na pagtuunan natin ng pansin. Kasi sabi nga natin may 3 klase ng farmers. At ito po yung pinaka-less privileged na farmers po natin. Ito yung mga parang 4 daw sir eh. Ay, 4 po ba? Oo, kasi youth, agri-youth. Okay. Oo, farmer. Tapos yung fish, yung nasa fishing, fisheries, at yung pang-4 yung farm workers. Okay po, yung farm workers natin. Opo. Sa tingin ko po ay sila po ay magiging partner po natin. Okay. Lalo na po sa mushroom production. Kasi ang mushroom production ay isang 2x3 lang or 3x3 na isang makeshift na pabahay. Sa bahay lang po. Na maliit lang, kahit low cost lang po ang pagkakagawa, bamboo and lang, ay po pwede na po silang mag-alaga ng mushroom. Itik po. Ang itik ay maliit din po ang area niya. Mayroon lang po siyang 100 square meter or more than 100 ay kumbaga backyard lang po backyard, ito. So hindi po siya yung pangmaluwangan na ekta-ektarya, no po. Bagaman may limitasyon tayo doon sa taga-pastol, yung 'di ba pinapastol nila 'yan? Opo, kaya lang po naman po 'yun ay nakikihiram lang naman po ng bukid pastulan. Sa pastulan. So yun po ang paniyak yun sir, papahiramin kasi sila po ang nagtatanim eh. Yun po. Yung farm workers. Sila po yung meron po silang kabisilya, meron taga-tanim. Opo, pwedeng kausap nila yung may-ari ng bukid. Opo. Na po pwede ba, tatamnan namin yan, pero papahiramin nyo kami, pagkayari ng dyan namin papastulan yung yes, itik, gano'n. Opo, pwede po yung gano'n. Bagaman ang itik po ay pwede po siyang ipastol sa panahon na hindi pa po siya nangingitlog. Pero kung nangingitlog na po ay ang aming recommendation ay dapat naka-poultry. Ano ba tawag mo sir? Sir, poultry ba? Hindi po, meron na po siyang pabahay at meron na po siyang na-enclose housing. na po. So hindi poultry. Pwede rin po 'yan, poultry ang tawag ata doon. Ano sir Armand? O kaya housing. Housing. Meron binabanggit din si Sir Armand dito na yung pagdating sa kung sino yung pwedeng maging sumali, no? Yung kung individual, kasi hindi pa natin pag-usapan yung kung individual or groups or organizations. Pero meron siyang binabanggit na pwede pang bukod dun sa individual. Adapt nung mga pwedeng sumali na sa bahay lang at walang bukid or meron yung yung mga iba pa pong mga projects daw na ng CLSU na pwedeng i-integrate sa Techno Village. Kaya paki-elaborate mo ng very light. Dagdag lang po sa explanation po kayo ni Sir Aldrin. Anyway, napagkwentan namin ni Ma'am Army kanina. Oo nga, nagchichismisa kayong dalawa dyan eh. So, ito yung mga na-displace po ng mga manggagawa natin na farm workers. So, marami po yung mga kababaihan, of course, na mga nawalan po ng trabaho. So, nasabi ko, ma'am, sa kanya, ay meron naman pong ibang programs at projects ng CLSU tulad ng Gender and Development Program na rin pwede yung makatulong po sa atin na magbigay ng livelihood projects. Pero magiging under pa rin siya ng Techno Village dahil kung technology po ng CLSU ang ating gagamitin para sa livelihood ay matatawag pa rin po natin siyang Techno Village pa rin. Yes. So, bukod doon, marami po tayong matutulungan, kababaihan, kabataan, mga katandaan o senior citizen. Ayan po. Yung sa yung mga nangingisda po sa sapa. Kasi may binanggit kayong fisheries eh. Meron po meron kasing mga ilog po sa isang barangay. Meron naman yung tuloy-tuloy na ilog. Halimbawa po diyan dito sa Gimba, yun po yung napakagandang i-develop. Sapa.
O yung sapang ilog na malaki na hindi nawawalan ng tubig. Palestina, tapos dito sa may malapit sa Kasungsong, San Felipe, tapos diyan po sa may Nagpandayan. Kung malalagyan talaga ng technology, hindi lang siya simpleng sapa. O na magiging magiging productive. Magandang idea po 'yan, kasi continuous yung source ng water dahil nga po sapa. Ang maganda po siguro ang isang guni namin ito sa aming eksperto. Kasi hindi ko lang alam kung in-explore na nila na yung sapa ay pwedeng lagyan ng net at dahil 2 months lang naman yung ating tilapia production na sinasabi dito, dahil maliliit lang naman po ito, baka po pwede namin isang guni ito sa aming eksperto po at makita natin, magamit natin yung potential ng mga sapa na ito. So hindi po sinasabi na ito na po yung area natin dahil wala nga po silang pispan, pero isasangguni po namin sa aming eksperto kung may possibility na using net ay pwede po tayong mag-alaga ng ating tilapia for tilading production. Kasi ayun nga, yung tilading hindi po ba yun? Yung malalaki na ibenta po sa wet market natin. Hindi po ganun. Yun po ay 5 to 6 months saka po nila ina-harvest, malalaki na po. Yung pong atin ay 2 months lang po. Maliliit pa lang, opo. Ito po yung dinadaing. Para lang sa ganun makakain po lahat ng kanyang parts. Opo. So, 2 months lang naman, ay baka possible po natin na magamit yung resources natin na available. As to so hindi yun yung parang sa yung fish pond. Opo. Pwede kaya pwede rin sa sapa ganun. Sa ilog. Sabi ko nga po i-consult namin kasi maganda nga pong idea 'yon. Pero kasi unang-una paano natin ma-ensure na hindi po ito makakaalis doon at makukuha pa rin natin. Yung net. Kung naka-net, hindi. Sa pangalawa ay marami pong predator po dyan dahil nagkalat po yung iba-ibang klaseng isda. So, maliliit ito. Yun yung technology, po? Titignan po natin. Magandang challenge po ito, Ma'am G. Ayan, mukhang challenge marami tayong magiging project. Sa Gimba, sir, May dagdag lang ako tungkol doon sa price. Actually, ang kagandahan ng presyo ng ating mga produkto na technology na to ay bago pa lang kayo yung ating mga cooperator magtanim ng soybean ganon, dahil may presyo na sure na yung presyo at sinabi na nung buyer nung presyo. Kumbaga may kontrata na po. Opo. Kaya sure na ang market. Masipag din sila at pagpursigahan nila na umani ng marami para mas malaki yung kita. Parang gano'n. Kaya kasi kung malulugi sila sa palay, ito naman ang another venture, yung soybeans. Uy. Yung po ba yung munggo? Munggo? Iba po yung munggo. Iba yung munggo. Ito yung kulay puti, yung soybeans. Pwede siyang ipalit sa palay. Parang second... pagkatas ng palay, yun naman na itatanim mo. Pwede bang ganun? Paningit. Ma'am Marmy, actually hindi namin basta nire-recommend na pampalit sa tanim ng palay. Unang-una, ang amin pong tinitingnan, yung mga area na hindi po na gagamit masyado, hindi napapatubigan dahil less po ang water requirement niya. Maganda yan, sir. Tapos pangalawa ay ito yung paningit lang kasi paningit. Pag hindi nagamit, pwede tamnan ng soybeans. Kasi kung i-compare po natin yung per hectare na kita, ay hindi siya ganun lalo kung hybrid. Hindi po siya ganun comparable yung kita per hectare. Pero kung dahil paningit mo, dahil 90 days lang naman siya or 95 days, tapos ito naman ay mga hindi ginagamit yung bukid mo, tatamnan mo siya dahil may... Hindi ba sir, kung halimbawa siya lang may tanim doon, dito kasi may mga lugar na sa second crop hindi po natatamnan. Yun, mga ganito. Kasi hindi inaabot ng irigasyon. Hindi naman dadagain kapag po nagtanim sila ng soybeans doon. Mayroon naman po tayong production system at may mga sistema para makontrol po yung mga insekto and other na pest. Mayroon po tayo. Naku, ang dami natin i-recommenda kay Sir Aldrin.
Yung po Pagdating bang po mga sa site, products, kabisado po namin yung 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 mga lugar na saan po tuturo pwede. na lang natin. Ha? Ituturo na lang natin actually. Halika na, puntahan na natin. Hindi, joke lang. Meron pa akong tanong, yung products po ninyo, for example, meron po kayong ibibigay na initially, diba, pagkain o kaya mga binhi. Pagka po, meron po bang mga repayment? Or ang tanong is, kailangan po ba yung mga dapat na, halimbawa, abono, pataba, sa inyo din manggaling o pwedeng sa labas? Yung mga additional na kailangan na gamit. Bukod sa binhi, kung napalit na. Yung tinatawag nating startup po, yung pag-uumpisahan nilang mga inputs. Kaya po sa rice production, ang ibinibigay talaga ay yung seeds. Ano po? Yung pong other requirements po niya, kagaya na nabanggit, na yung pong fertilizer, insecticide, kung magagamit sila ng insecticide or anumang klase ng fertilizer, yung labor, kanila na po yun, counterpart. Sa DA na yun kasi meron namang ganun po. Pwede pong ipasok yun. Oo, di ba? May nakukuha namang konti. Meron po silang counterpart talaga doon. Ayun. So hindi naman po kailangan sa CLSU lahat manggaling kahit nabibili niyo yung produkto sa CLSU. Oo. Halimbawa yung soybeans saka yung mushroom, ipoprovide niyo po sir yun ng libre sa mga beneficiaries or babayaran po nila? Yun pong sa tilapia, ipoprovide po natin yung fingerlings. Yung net po kasama? Sa ngayon po kasi pispan po yung ating paglalagyan, kaya wala pong net. Doon na po ilalagay. Pero yun pong sinasabi niyo ma'am kanina na yung pong mga sapa, ay i-explore pa lang po namin ito at i-consult po namin sa ating expert. Ano po? Free po yung fingerlings, wala na pong repayment yon. Yung pong soybean ay sa ngayon po ay wala pong repayment. Ano po? Pero doon po sa Itik Pinas ni Sir ay kung 250 na heads po yung ating ibibigay, 250 lang po na eggs yung kung 250 ducklings, 250 na eggs lang yung repayment. Yung goat po ay 250 sa buong cycle. Opo, buong na yun, buong minsanan lang po yun. Kasi yung itik yata parang papalitan isang taon po isang yun taon lang. Isang taong nangingitlog. Opo, 300. Para meron naman kayo uling paiitlogin. Pwedeng papisain. Ayun. So 250 lang. Doon po sa rice ay wala pong repayment yon. Aside doon siyempre yung kami na lang sila kukuha ng repayment. Ang meron lang repayment ay yung pong Itik Pinas, yung goat na kung ilan po yung kung 5 po yung package ay yung module namin, kung 5 yung anak na 5 na babae ibibigay sa amin. Tapos kanila na po yun. Pero magbibigay kayo malaking goat na. Opo, malaking. So yung unang anak na babae, opo. Yun ang 5. Opo. Sasauli. So kung it takes 2 or 3 years para na bago sustainable talaga. 3 years po niya papalitan niya on parang ganun. Depende po. Kung 3 years po yun, isa lang ang kambing. Halimbawa, binigyan mo ako na isang kambing na 5 months. Inalagaan ko yung tumagal. Isa lang ang kapalit. Opo, 1:1 po. Isang pero babae. Ang module po natin 5 heads. 5 heads. Opo. Di 5 isang lalaki na babae. At 4 na babae. Ano po? Meron akong tanong, sa isang farmer po ba pwedeng more than one module o isang farmer, isang module mamimili? Sa kambing po ngayon ay hindi namin in-encourage kaagad na dahil mabilis naman po ang pagdami ng kambing. Ganun din po, wala po at sa iba ay wala po kaming limitation. Kagaya po ng basta capable po siya. Doon po sa rice, nabanggit nga 1,000. Pwede po siyang kalahating hektarya. Pero pwede po siyang bigyan Kaya lang ini-encourage namin na hindi ganun kaagad padamihan kasi meron siyang production system na iba. So dapat matutunan po muna ng ating mga yung technology. Ganun din po sa mushroom production, huwag kaagad 5,000 or 2,000, 1,000 kasi saan ba siya magbebenta later? Matutunan muna niya yung technology at matutunan niya paano mag-market at mag-package ng kanyang products. So
ini-encourage namin na mag-start talaga sa one module nang sa ganun kasi ito yung nakadesign na sa isang beneficiary po natin. At kung marunong na siya talaga, dadagdagan. Pwede na po siyang dagdagan. O kaya magparami rin siya. Opo, ganun. Okay. Paano kayo, maganda. sir, paano yung dito sa Gimba nag-start pa lang tayo ng establishment. Pero yung po bang sa Muñoz at saka yung sa Talavera, 3 years din po ba yun? Yung pong sa Talavera at Muñoz, 5 years po yung contract namin sa kanila. Pero ginawa natin na 3 years muna para mas mapabilis naman yung ating pagpunta sa ibang mga lugar. Kasi sa ngayon ay lalo na very aggressive po yung ginagawa natin na info dissemination. Magje-jelly naman yung mga ibang munisipyo. Pag hindi natin po sila ma-reach out later. Natanong ko yan po kasi masyado kung 5 years po yung assessment since napunta na tayo dun sa after nung training, pag-aaralan, tapos kung talagang kumbaga gusto niya na mas mapalago, mag-a-add siya ng additional module. Ito po, halimbawa po itong yung current nyo na Techno-Villages sa Muñoz at saka sa Talavera. Paano po yung nagiging assessment po ninyo doon? Yung for example, yung progress ng mga magsasaka, yung mga reviews, at the same time po yung cooperation ng LGU. Yeah. Magandang tanong po yan. Actually sa amin, in-place namin yung assessment nito, no? Assessment as to the responsiveness ng ating beneficiary. Tinitignan po natin yan. Paano siya ka-responsive at sa kanya sa technology utilization. Then ano naman ang naging effect niya sa kanya in terms ng monetary or economic benefits nito ay tinitignan po natin. Kaya sila Sir Arman, kunwari sa Itik Pinas, minomonitor nila ang production po nito, magkano yung bentahan nito, saan nila nabibenta, para nang sa ganoon masasabi at ano yung mga gastusin ng araw-araw ng kanyang mga itik. So makikita natin, tinutulungan namin yung profitability analysis nito. So yun po yung isang assessment natin. Ina-assess din natin yung market nito palagi. Ito growing ba o ano pa ang pwedeng potential niya for value adding na processing. So yun po yun. In terms naman ng implementation, sa amin may monitoring kaming regular at tinitignan namin monitoring as to implementation saka monitoring as to the technical aspect. Meron bang nagiging problema yung ating implementation sa technical? Kasi hindi mo naman maiwasan, ma'am, dahil buhay ito, kunwari sa itik, may mga namamatay talaga. So ano ang cost nito? Sakit ba? Negligence ba? Is it because of what? So ito yung mga assessment na tinitignan namin. Then later, ina-assess din namin, i-assess namin kung paano pa namin i-expand ito at mas makakatulong. Kasi ang pangarap natin po ito, kung titignan natin yung overall na program document, this should be one of the countryside development program na i-implement. So, we are looking forward na hindi lang Nueva Ecija ito, pero inimpisahan talaga natin sa selected few. Then later, hopefully, sa buong Pilipinas na. Kaya sa amin po, ang CLSU, meron po kasing consortium tayo, yung CLARDEC, kung alam po ninyo. Yes. Yun ay meron na tayong initial introduction sa mga ibang provinces. Ganon din po, may mga technologies ang mga SUCs na pwedeng pag-isahin ito at mag-put up ng Techno-Village as program implementing scheme. So, i-adapt po ng, kunwari, yung Tarlac University or Agricultural University, i-adapt nila yung scheme ng Techno-Village using yung kanilang technology and our technologies. So, so, ganun po yung aming sistema. And hopefully, nationwide po later. Ayan. Nako sir, at hindi naman ito ang katapusan ng ating may last question pa ako kay sir. Sige. Kasi oras na eh. Teka lang, last na lang. Yung merong natanong ko kasi sa kanya kung paano yung sa kita, no? Meron din bang comparison yun? Halimbawa kung sa module ng itik na dating nag-iitik tas Itik Pinas, nagko-compare din ba kayo ng kita niyo sa dating pag-iitik at saka sa Itik Pinas? Tama, ma'am. Mas maganda nga po yon, yung mga dating may itik na, mas magandang mabigyan natin ng Itik Pinas para makapag-compare niya. So, sino ba ang mas maraming naitlog sa dalawa? Yung dati niyang breed na inalagaan o dito sa Itik Pinas.
So at the end of the day, ay i-compute po natin kung sino ang mas productive at mas maraming kinita. So ngayon ay wala pa dahil yung iba po ay nag-start pa lang mga itlog last month. So yung iba ay nasa 50% egg production, yung iba ay nasa peak naman na po ng production pa lang. Sir Arman. Yes, ma'am. Isama mo kami pagka mamumulot na ng itlog. Yes para, po. Para may video kaming gagawin. Documentation pala, no? Sige, tayo po yung magtatapos na at Sir Aldrin, meron ka bang mga pasasalamatan pa? Yeah, thank you Ma'am G sa pag-invite nyo sa amin dito sa radyo natin Gimba. Malaking bagay po ito para sa ating info dissemination na gagawin. Huwag po kayong mag-alala sa mga succeeding mga activities po natin dito ay isasangguni at ipapaalam po natin sa ating radyo Gimba. At of course gusto kong magpasalamat sa very supportive na aming presidente, si Dr. Evaristo Abella, na kung saan ay isa sa kanyang layunin at gustong mangyari ay lalo nating palaganapin yung ating Techno Village using our technologies. And of course, yung father or siya po yung talagang nag-conceptualize ng programang ito, ang aming kasalukuyan na Vice President, dati po naming presidente, si Dr. Edgar Orden. So, papasalamat kami dahil very active at napaka-supportive siya sa ating implementation. And thank you very much po. Sa lahat ng, Eto si Sir, baka meron din gustong pasalamatan. Meron? Okay po. So, thank you for inviting us po. So, sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay, kung meron po kayong inquiry or gustong makakuha po ng serbisyo po ng CLSU, ay wag po kayong magkatubiling pumunta po sa aming tanggapan sa University Extension Program Office. Wala ba kayo, sir, cellphone number o kaya okay, meron po kaming Facebook page po page. ng Extension Center po. Pakitignan lang po sa Facebook. So, pakihanap ang UEPO. Si Sir Armand. So, pakihanap si Sir Armand. Pwede po sa aming president po kay Dr. Abelia, tsaka po sa aming Vice President for Research Extension si Dr. Edgar A. Orden po. Okay. Sige, sir. Maraming salamat. O, Arby, tayo magpapaalam na. Kulang talaga ang isang oras. Oo, meron pa namang susunod. Oo. At mag-i-invite na tayo dito ng mga ng audience sa labas ng mga farmers, saka farm workers, fisheries. Parang meeting consultation, di ba? 117th anniversary ng CLSU ngayon. Kung hindi naitatanong nila Sir Aldrin at Sir Arman, tayo ay mga produkto din ng Central Luzon State University. Sige. Okay. Sige. Maraming salamat, Sir Aldrin Badua at Sir Armand Lagasca. Sa mga nakinig sa atin, thank you. Abangan ang susunod na programa, Boses ng Sambayanan, Tinig ng Katotohanan. Bye-bye! Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba. Tumigil, muling tumingin